Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Naging produktibo ang naging working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa United Arab Emirates. Kabilang narito ang paglagda ng Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA na sinaksihan mismo ng Pangulo at UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Layunin ng kasunduan na pababain ng taripa, palawakin ang market access para sa produkto at serbisyo, palakasin ang investment flows at lumikha ng bagong oportunidad para sa mga Filipino professionals sa UAE. Inaasahan may kinabang dito ang ilang Philippine exports, kabilang ang saging, pinya, canned tuna, electronics, machinery at iba pang high-demand na produkto. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga opisyal ng Damac Digital, isang digital infrastructure at data center sa UAE. Dito tinalakay ng Pangulo at Hussein Sajwani, founder at chairman ng naturang kumpanya, ang planong pamumuhunan sa Pilipinas, kabilang ang pagtatayo ng isang data center sa Laguna. Binigyan din ng Pangulo na malaking bagay ang planong paglalagak ng puhunan ng Damac Digital na may posisyon ng Pilipinas bilang data center hub. Kasabay ang pagtiyak na patuloy ang hakbang ng pamahalaan na palakasin ang digital economy para makabuo ng mas maraming trabaho at maihanda ang Pilipinas sa hinaharap. Isa rin sa highlight ng working visit ng Pangulo sa UAE ang paikibahagi niya sa Abu Dhabi Sustainability Week. Dito binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapalakas ng global cooperation para isulong ang sustainable development at pagpapalakas ng climate action. Ipinunto pa ng Pangulo na ang sustainability ay isang responsibilidad at handaan niya ang Pilipinas na manguna, makipagtulungan at umaksyon pa. Samantala, tuloy ang pagdinig ng Sandigan Bayan sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289.5 million pesos. Ang detalye kay Gab Villegas. Gab? Itutuloy ngayong umaga sa Sandigan Bayan ang pagsalang sa witness stand ni DPWH Maropa o IC Director Edita Babaran. Hindi po kasi natatapos ang cross-examination panel kay Babaran. Naging sentro ng judicial affidavit ni Babaran ang kanyang obserbasyon sa flood control project sa Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289.5 million pesos. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Babaran na hindi tatagal ang proyekto dahil sa kinestyon naman ng depensa ang mga dokumento na naka-attach sa judicial affidavit ni Babaran na hindi kasama sa namarkahang ebidensya. Iginit naman ng prosekusyon na kamakailan lang umano nila ito nakuha kaya isinama na sa affidavit ni Babaran. Susunod naman na isasalang ang kinatuan mula sa Independent Commission on Infrastructure o ICI sa oras na matapos ang cross-checking kay Babaran. Sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin ang cross-checking ng Sandigan Bayan at ang pagdinig sa kahilingan ng mga opisyal ng DPWH Maropa na makapaglagak ng piyan. Balik si Joshua. Maraming salamat, Gab Villegas. Umabot na sa 12 individual ang na-rescue sa pagguho sa landfill sa Binaliw, Cebu. 67 individual naman ang inilikas sa ligtas na lugar. Nakapagtala naman ang 12 individual na nasugatan at kasalukuyan ng ginagamot sa ospital. Sinasaguration sa 28 pa ang patuloy na pinaghahanap habang 10 tasawi. Patuloy naman ang suporta ng Department of Interior and Local Government sa Cebu City Government upang matiyak na maging maayos ang kalagayan ng mga apektadong komunidad. Aabot sa 24 na bilyong piso ang ipinataw na multa ng Department of Energy sa Solar Energy Company na itinayo ni Batangas Representative Leandro Leviste. Kaugnay ito ng kabiguan nitong tuparin at ihatid ang higit sa 30 kontrata sa gobyerno, kaya pinapawalang bisa na ito. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, saklaw ng multa ang performance funds, contractual obligations at iba pang bayarin. Dagdag ni Garin, matagal na rin umanong pinapadalhan ng show cause order at paalala ang kumpanya ni Leviste pero wala naman itong nagiging sagot. Matatandaan ay siniwalat itong Sabado ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na iimbestigahan ng gobyerno ang ginawang pagbebenta ni Leviste ng franchise ng kanyang solar company sa kumpanyang pag-aari naman ni Manny Pangilinan. At yan ang mga balita sa oras ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platform sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.